Ayun, isa pong mapagpalang linggo sa ating lahat. Welcome po sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Ako po si Pastor Mark at minsan pa mag-ayag ng salita ng Diyos sa inyo. At yun po, nakakamiss po na makakasama tayo physically. But kasi kailangan natin ng social distancing, pero in spirit, di ba? Walang social distancing dahil lagi natin kasama ang Panginoon. Tayo pinagbubuklod ng Panginoon sa pamamagitan na gawain ito through online. Ayan po, at yun, matagal-tagal na rin pala, di ba? Yung ating online celebration. So, yun, kailangan natin magtiyaga, di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. Hindi. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sa mga oras na ito na whenever we face these trials, diba, napakabuti pa rin ng Lord kasi He is faithful to provide our needs and He is faithful to provide peace sa atin na kailangan natin, which is yung tranquility ng Panginoon na hindi mo matatagpuan sa pera, dahil yung pera ngayon is powerless siya ngayon, bagkus iba yung peace na pinakakaloob sa atin ng Panginoon kung saan nawawala yung takot natin at meron tayong confident na harapin ang lahat ng bagay. Ayun po, dadako rin po tayo sa panibagong mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Ito po ay matatagpuan natin sa Book of James. So kung may Bible po kayo, pwede nyo po ba akong samahan? James chapter 1 verse 2 hanggang 12. Basahin po natin. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. If any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position, but the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away even while he goes about his business. Last verse, verse 12. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Sige po, atin pong ipanalangin ang salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga oras na ito, sa iyong salita, Panginoon, na aming pagbubulayan, Panginoon, lalo na sa pangangailangan namin sa mga oras na ito, sa aming mga kinakaharap na pagsubok, Panginoon, kung saan masusubukan ng aming pananampalataya, Panginoon. Kung ito ay dalisay, Panginoon, kung ito ay authentic, Lord, dalangin namin, Panginoon, na may tinuturo ka sa pamamagitan ng iyong mga salita, na ito po yung aming right direction, Panginoon, upang hindi po kami magkamali ng response ng mga decision, Panginoon, upang hindi rin po ma-confuse yung aming utak sa aming mga gagawin, Panginoon, kahit po kami po ay nahihirapan. Lord, you are Prince of Peace, and you are our Jehovah Jireh na nagpo-provide ng aming pangangailangan. And Lord, I pray sa pamamagitan ng iyong banal na Spirit, Panginoon, na siya pong kumilos, magbigay ng kaunawaan, Panginoon. Illuminate your word, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, ito ay aming dinadalang sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
So yun po, ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay, ang title natin is Test of Faith. So yun po, sa James chapter 2 verse 2 hanggang 12. So ito po ang background netong James, Book of James is tinutulungan ni James yung mga mananampalataya, 'di ba? Para siyang pastor dito na ini-encourage niya na hindi dapat tayo masiraan ng loob or i-compromise yung ating pananampalataya whenever we face trials sa buhay natin. So, yun po. So, ngayon po, yung pag-uusapan natin nga sa trials. So, sino sa inyo dito yung nakaranas ka na ng trials? Diba? May sumagot. Diba? So, kung normal kang tao, nakakaranas ka ng trials or pagsubok. So, po, pinag-usapan natin yung trials na ito. So, kung mapapansin natin, diba? Saan ka mang dako pumunta, ano man yung makita mo sa Facebook, social media, TV, radyo, ang laman ay patungkol sa sakit na COVID-19. So, majority ng tao sa buong Pilipinas ay hindi excuse dito sa sakit na to. Hindi excuse sa pagsubok yung epekto ng sakit na ito. So, ang tanong lang, paano tayo magre-response dito sa ating nararanasan? Diba? May mga ibang tao, yun nga, na yung saan nila nilalagay yung kanilang tiwala. Diba? Maraming tao na nilagay nila yung tiwala nila sa government. Diba? Nilagay nila yung tiwala nila sa mga government officials, yan. Sa kung ano pa man tao na nagpo-provide ng kanilang pangangailangan. So, hindi po masama na tayo ay magtiwala sa gobyerno. Ang tanong lang, 'di ba, may mga times din na nabibigo ang tao. Lalo na yung social amelioration, 'di ba, sa DSWD. 'Di ba, mayroon diyan yung sobrang saya dahil nabigyan. Meron din namang sumama yung loob, 'di ba, nabigo dahil di nabigyan. So, ayun nga, paano ba tayo mag-response? Kasi pag ang tao kasi iba-iba yung isip, iba't iba yung puso. So, nakita natin na yung hindi, nakita ko lang sa news sa Facebook. Yun nga, yung patungkol niya sa social amelioration na yan. Yun nga, may isang tao na yun nga, dahil hindi siya nalista, 'di ba? Ang sinisi niya yung barangay captain nila. Pero anong ginawa doon? Pinatay niya yung barangay captain dahil yun nga, hindi siya nalista. Meron namang isa na positive naman yung response. Nabigyan siya, hindi lang siya, pati yung asawa niya. So yun, yung nabigyan na yung asawa niya, then siya rin nabigyan. Napakaganda ng puso nung taong yun, si ate. Sinoli niya yung binigay sa kanya kasi yun nga, gusto niyang makatulong na kawawa naman yung iba, wala nga hindi nabigyan siya, pero sila doble-doble. So napakaganda nung kung iba yun sobrang gipit, diba, hindi na sasauli. So hindi issue yung pera ang issue yung puso, diba? Sa sobrang hirap, sa sobrang pagsubok, saan ka dadalhin nung puso mo, saan ka dadalhin ng isip mo. Ayan, diba? So, iba-iba yung response ng tao dahil doon sa pera. Ayan, sa social amelioration. So, ito yung faith. Saan natin nilalagay yung tiwala natin? So, hindi rin kaibahan dito sa ating pinag-uusapan, di ba? Yung mga naunang disciples ni Jesus noon na nakakaranas sila rin ng pagsubok or persecution dahil pag nalaman sila, di ba, sila Peter,
sila Judas, diba, nag-betray kay Jesus. Talaga nakaranas sila ng pagsubok na pag nalaman na sila ay disipulo kasama ni Jesus, papatayin sila. So mas matindi yung trials nila. Sa atin, pagkain, yun talaga yung ating and then yung sakit. So paano tayo magre-response dito sa sakit na to, na hindi natin nakokompromiso yung kalooban ng Panginoon. Hindi lang kalooban ng Panginoon, then yung will din, or yung hindi tayo disobey or magiging against sa ating local government, sa ating batas, diba? Dahil minsan ang tao sa sobrang blanco na, nagkakaroon sila ng problem sa mga kapulisan, sa mga government official na talagang gumagawa na sila ng mali, na kung saan maaaring napapahamak sila at napaparusa sila, at hanggang nakakalungkot, umabot pa sa kamatayan. So yun, ito yung pag-usapan natin na yung pagsubok. So ang ating first point ngayon sa umagang ito, ayan, first point natin is, bakit ba merong pagsubok, diba? Ang first point, may pagsubok dahil may babaguhin. Ayan, may pagsubok dahil may babaguhin. Ayan. Sabi dun sa James chapter 2 hanggang 3, sabi dito, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith develops perseverance. Ayan, sabi, you have to consider it pure joy. Diba? Parang, diba? Sigurado ka na nahirapan na ako, may pagsubok na. Dapat pa akong magalak, diba? Sabi, dapat kang magalak kapag nakakaranas ka ng pagsubok. Parang ang weird no, pag sinabihan ka na nahirapan ka na, tapos sabihin pa sa'yo magalak, diba? Pero, diba, bakit nga ba? Ba't kailangan mo magalak? Diba? Ito si James, advance siya mag-isip. Yan. Advance siya mag-isip. Bakit? Kasi you have to consider, kasi may matututunan ka dyan. Sabi dito, it develops your perseverance. Diba, kung ikaw yung tao na wala kang tiyaga sa lahat ng bagay, ikaw yung gusto mo lahat ng bagay is easy to get, na lahat nakukuha mo sa isang igla, lalo na pag may pera ka, diba, may impluwensya kang tao, diba, dito ka matuturuan na you have to develop your perseverance, and it builds you as matured, diba? Trials, ito yung when you get tempted to do something against the will of God. So ito, minsan may alam natin yung kalooban ng Panginoon, diba? Mga utos ng Panginoon na wag mong gagawin yung mga bagay na yan, pero ito yung once na tawag nito, matransgress mo yon or sumuway ka doon, ano mangyayari, diba? Yung lalabas ka doon sa sa pamantayan ng Lord, magkakasala ka, so matetempt ka. So gusto ni Lord dito, yun nga, ma-avoid yung natin na compromise kung ano yung gusto niya. Nga, example yun, sila Peter noon, di ba? Talagang na tempt sila na, kasi papatayin sila noon na pag ikinanta nila, ay umamin sila, nakasakasama nila to si Jesus, disciple sila, di papatayin sila. So ayan, ito yung kagandahan, kasi tinuturuan tayo magtiyaga. So buti nga tayo lalo na ngayon sa sitwasyon natin ngayon, buti nga tayo, tsatsagain lang natin, wag lumabas. Kung ilagay naman natin yung mga sarili natin sa mga frontliner na hindi nila makasama yung kanilang pamilya, diba? And tinatsaga nila, hindi lang physical, emotional, diba? So tayo nga nasa bahay na, nagrereklamo pa, nagpapasaway pa minsan, diba? Pero
Ganda kasi tinuturuan tayo na magtiyaga sa lahat ng bagay. Yan. Ito yung trial sa atin ng Panginoon na hindi inalaw ng Lord na tayo ay magkaroon ng pagsubok. Lalo na kung anong pinagdadaanan personally. Hindi para torturein tayo. Diba? Bagkos, para ma-exercise yung ating freedom, yung ating will. Diba? We are blessed kasi binigyan tayong will, hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Diba? Kung ginawa tayong robot ng Panginoon, diba? Hindi natin ma-enjoy yung buhay. Diba? Na every time magkamali lang tayo, mapapasa apoy tayo. Or mapaparusahan tayo. Diba? Wala tayong emotion, diba? So yung kagandahan na tayo ay meron tayong free will. Gusto ni Lord na i-exercise natin to do His will. Yung will mo at yung will ni Lord ay maging isa. Diba? So yun po. Hindi natin ma-enjoy ang buhay yun pag inalaw ni Lord, pag inalaw sa atin, ay pag hindi inalaw sa atin itong mga pagsubok na to. Kasi hindi natin makikilala kung anong klaseng Panginoon ang meron tayo. Ayan. Saka, yun nga, isa pa yung pera din. Nakita ko rin na minsan ang tao pag yun nga, masyado siyang ma-impluwensya, meron siyang lahat, ano nangyayari, di ba? Parang minsan ginudyos niya na yung pera, ginudyos niya na yung kakayanan niya. Lahat ngayon talagang powerless unless na magtitiwala ka sa Panginoon. Ayan. So, ang taong din ngayon ay dahil dito sa pagsubok na ito, masyadong emotional. Diba? Masyadong sensitive. So, napakahirap po na tayo po ay nagpapadala, ayan, nagpapadaig tayo sa ating emotional at di na nakakapag-isip ng maayos. Yun, pag di na nakapag-isip ng maayos, masyado ng emotional, nakakapag-release na ng masasakit na salita na hindi pinag-isipan. Yan, madaling mag-accuse, madaling mag-judge. Yan, but God did not blame us. Diba? Hindi naman tayo biniblame ni Lord sa nangyayari sa atin ngayon. Lalo na sa mga problema na nararanasan natin. Ang gusto lang ni Lord na magkaroon tayo ng right mindset, right direction, and purpose. Yun po. So, yun po yung points natin is kaya may pagsubok kasi binabago tayo ng Panginoon. Tayo ay magtiyaga, ayan. At yung tiyaga, ito ay yung nagbe-build sa'yo as matured person. Pag matured ka, naunawaan kahit nasa kahirapan ka, naunawaan mo ang lahat ng bagay. Ayan. So, natututo tayo na magpasakop sa ating gobyerno. So, marami tayong natututunan, diba? Lalo na yung ating pananampalataya. Kung saan madaling magtiwala, madaling magtaas ng kamay, kumanta ng hallelujah, amen, amen sa Panginoon pag okay ang lahat. Paano nga yung ganitong sitwasyon natin, di ba? Yung problemado ka, makakapag-amen, hallelujah ka pa kaya? So, yun po. Mapalad tayo kasi nga, inalaw to ng Panginoon yung pagsubok na to kasi binabago tayo, di ba? You have to consider it pure joy. Magalak ka kasi tinuturuan ka ni Lord na magtiyaga. Ngayon, magtiyaga ka ngayon na nasa bahay ka, diyan ka lang, home quarantine ka. Diba? Kung sanay ka sa galaan, yan. Kung sanay ka na, dahil may pera ka, bakasyon kung saan gusto. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na dito muna tayo. Diba? At least nakapagpahinga din yung mundo natin sa mga pollution, sa mga usok. Diba? So, ayan po. May pagsubok dahil may babaguhin. So, ayun, tinuturuan tayo maging matured. And pangalawa, may pagsubok dahil may karunungang maaasahan.
may pagsubok dahil may karunungang maasahan. Basahin natin sa verse 5 and 6 ng chapter 1 in James. Sabi dito, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Ayan po. Lalo na ito, napakahalaga po nung knowledge and wisdom. Hindi tayo pinahintulutan ng Lord sa pagsubok na to kung pababayaan niya lang tayo. Yun yung kagandahan. Kaya inalaw to ng Panginoon. Kasi nakita niya na to yung nararanasan niya natin na ito. Hindi niya hahayaan na tayo, mga nagtitiwala sa Kanya, na hahantong sa kabiguan. Ayan. Hindi ito pinahintulutan ng Panginoon na wala siyang ibibigay sa iyo na knowledge and wisdom. Alam ni Lord na magiging emotional tayo. Alam ni Lord na mag-worry tayo. Alam ni Lord na aawayin mo yung barangay captain nyo, yung gobyerno. Ayan. Minsan hindi tayo aware sa sarili natin because of trials and also too much attachment sa mga nakikita natin, naririnig natin. Masyado tayong naapektuhan sa mga nakikita natin, sa surroundings natin, sa mga chuchu sa atin. Diba? Doon minsan tayo na kaya itong pagsubok na to inalaw ng Lord kasi bibigyan kanya ng karunungan. Ayun nga, sinabi dun sa Proverbs or Kawikaan chapter 1 verse 2 hanggang 4. Ito Tagalog. Sabi dito, sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pagkaunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Yan. Tinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tumpak. Ayan. So, yun, may karunungan tayong maasahan. Sabi nga, if anyone of you lacks of wisdom, si Lord ay sagana siya magbigay at hindi siya nanunumbat. Ayan. So, napakalaga po yung wisdom. Wisdom, hindi po to bagay na nahahawakan. Bagkus ito yung karunungan na malaki po yung epekto. Lalong-lalo na sa ating pamumuhay. Kung paano tayo mag-isip ng tama, paano tayo magsalita ng tama, kung paano tayo mamuhay ng tama. Ayan nga sinabi, sa pamamagitan ng, ulitin ko sa Proverbs, sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan, pagkaunawa. Minsan kasi sarado tayo sa pangunawa, lalo na pag nagigipit tayo. Ang mga salitang ito'y puno ng aral sa buhay. Kung saan yung salita ng, yung word of God talaga is the right path siya Bibigyan kanya ng right direction, right view sa buhay. Na yung mga mali na nagagawa mo, ipare-realize ay, 'di ba? Kaya yung cause and effect ng ginagawa mo, bagamat makikita mo na minsan ginagawa mo pa rin. And itinuturo nito na matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran. Ayan. Pamumuhay ng may katwiran, may katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang walang karanasan. Diba? Pag ikaw yung taong kulang sa karanasan, sa pagtatrabaho, sa pag-aasawa, at kung ano-ano pa mang career na pinapasok natin. Diba? Yung word of God is mag-i-encourage siya sa iyo na makakayanan mo, lalo na pagkasama mo yung Panginoon, diba? Lagi sinasabi sa atin. Kaya ito yung word of God is our right path. Kung saan ito yung hindi tayo ipapahamak nito. Diba? Hindi kagaya nung talaga pag hindi ka knowledgeable sa word of God, diba? Magbe-base ka lang sa narinig mo, sa nakita mo,
diba? Yung attachment mo nandoon lang, yung talagang maaring i-drive ka niyan sa kapahamakan. Ayan. And then Ephesians chapter 4 verse 14, basahin natin. Sabi dito, NLT, Ephesians chapter 4 verse 14, NLT, New Living Translation. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us, when lies so clever they sound like the truth. Yan, isa pa yan, hindi tayo malilinlang. At hindi tayo parang bata na mangmang sa mga bagay na gagawin natin kung saan mapapahamak tayo. Iba yung may knowledge ka na, may alam ka, kagaya nga sinabi ni Ernie Baron, ang may knowledge. Pero pag may knowledge, may power. Then hindi ka immature, di ba? Na yung nasa right age, minsan yung edad mo yung tumataas, pero yung isip mo minsan, di ba? So minsan nga may mga bata naman kagaya ko, di ba? Pero ang utak ko minsan parang pang senior na. So ayun, ang ibig po sabihin, di ba? Pag may right tayo, wisdom na nagmumula sa Panginoon, which is matagpuan natin sa Word of God, hindi tayo madadala ng ating emotion, ng ating iniisip, ng mga attachment natin sa anumang bagay na nakikita natin. Kasi ito po yung nagda-drive, ito yung nagda-dominate minsan sa ating pamumuhay. Kung saan nakaagawa tayo ng mga mali, yung mga sinasabi, lalo na yung chismis. Diba? Diba? Yun nga sinabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 14. Diba? Yung mga tao na minsan pagtitripan ka lang. Kasi ang tingin nila sa'yo, ay wala tong alam. Sige nga, pagtripan natin to. Nabibigyan ka ng instruction na mali. Diba? Lalo na pag sa trabaho, pag alam mo ng medyo gusto kang ibulid sa kamalian, pag di ka aware doon, kaya napakalaga po ng ang tao ay matalino. Kaya nga tinutulad tayo minsan ni Jesus sa tawag nito, sa tupa, di ba? Tayo kasi para tayong mga tupa. Ang nature kasi ng mga tupa, alam nyo na kahit pag yan ay naglakad pa, na kahit alam niya ng bangin na yan, diretso pa rin yan. Kaya napakalaga po ng may nag-guide sa atin. Meron pong nagpapastor sa atin, which is yung Word of God. Yan rin yung ating direction, na kung saan hindi tayo mapapahamak kasi alam natin yung kamalian, alam natin yung kung saan yung magiging destination natin kung lagi natin sinusunod yung mga bagay na patungkol sa atin. Kasi sabi nga, yung inner natin, yung nature natin is masama. So we live in this world sa ating, hindi lang sa, yun nga minsan nagko-conform tayo sa pattern ng world na ito, and then sa flesh natin. So tatlo kasi ang kalaban natin dito, yung ating flesh, yung mundo, at yung diablo, si Satanas. So yan po. Pag ikaw ay wala kang knowledge, kaya kang dayain, kaya ka i-deceive. Yan po. So yun, may pagsubok dahil may karunungan maasahan. So kung nalilito ka na sa buhay mo, na magbasa ka ng salita ng Panginoon, dahil ito ay hiwaga, may bibigay ng direction sa iyo, lalo na pag yung wala ka ng malalapitan, diba? Kung wala ka ng malalapitan, parang kanta lang ni Gary B. So yun po. And yung next natin, may pagsubok dahil may pinagpala. Tayo pala ay pinagpala. Tayo ay pinagpala. Yan po, basahin natin sa Jeremiah chapter 17 verse 7 hanggang 9. Sabi dito, Jeremiah sabi dito,
But blessed is the man who trusts in the Lord, who confidence is in him. He will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ayan. So yung sabi dito, yan, sa circumstances natin na meron tayo, when you trust God, pag nagtitiwala ka sa Panginoon, nasa solid ground ka. You can bear much fruit dahil nga pinagpala ka ng Diyos. Ayan. Kahit anong mangyari sa atin, just believe. Yan, by faith, not by sight. Madidismaya ka sa makikita mo sa mundo na to, diba? Kasi yung mundo natin is getting worse. Diba? Ang mundo hindi pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama. So dalawa lang naman yung ating destination eh. Wala namang neutral ground na pwede ka sa masama, pwede ka sa mabuti. Pwede ka sa kalooban ng diablo or pwede ka sa kalooban ng Diyos. So ganun yun eh. Na kaya dapat sa pananampalataya natin na although natetempt tayo na or matrigger tayo na gumawa ng masama, doon pa rin tayo na sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? Tayo itutulungan niya naman, may direction siyang ibibigay sa atin through the word of God. Ayan. At sinabi niya naman dun sa Jeremiah. Ayan. Doon sa Jeremiah 29:11, this is a napaka-favorite verse to. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So yun naman pala, si Lord, ang plano niya sa atin ay tayo ay i-prosper, tayo ay pagyamanin, pagpalain sa lahat ng aspeto, and hindi tayo para mahirapan. Bigyan tayo ng pag-asa at right future. Minsan nilalagay natin yung, kahit ikaw yung tao na nagsasucceed sa maraming bagay, kumikita ka ng malaking pera, may maganda kang kotse, bahay, di ba? Tignan mo, kahit i-view mo lang ngayon sa sitwasyon na to, walang magagawa yung money, yung pagiging successful mo sa virus na to. We have to put our faith in God, na hindi nga natin nakikita, pero ito ay mag-iingat sa atin, magbibigay sa atin ng right direction. Kasi yung once na nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, ito ay kikilos sa atin. Pag ito'y sinusunod natin, ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng tamang view sa buhay, na kahit nasa kalagitnaan ka na, tinuturuan ka maging matyaga, tinuturuan ka nito maging matured, di ba? Tinetest yung faith mo, lalo na kung ito ay authentic or genuine. So ayun po yung ating napag-usapan sa umaga nito. May pagsubok dahil may babaguhin. Yun yung ating first point. Babaguhin ka ng ating Diyos. At pangalawa, may pagsubok dahil may karunungang maaasahan, diba? You can ask God pag nalilito ka na. And also last point natin, may pagsubok dahil may pinagpala ka ng Panginoon, hindi mo lang alam kasi hindi mo binabasa. Ayan. So yung pagtiwalaan lang natin sa mga oras na ito yung salita ng Panginoon, diba?
At ito po yung maging pamantayan, ito po yung maging direction upang hindi tayo malito sa buhay natin. So yun, nabasa po natin kanina sa Jeremiah, diba? Huwag po tayong patangay sa ating puso. Our heart is deceitful. Jeremiah 17:9. Diba? Our heart is deceitful. So napakadaya ng puso natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon totoo yung emosyon natin. May mas totoo pa dyan kundi yung salita ng Panginoon. Kung saan ilalagay ka nito sa papalapit sa Panginoon at kung saan ilalagay ka nito sa solid ground kahit yung nasa kalagitnaan ka na ng hopeless case ng buhay mo, kahit kahit wala ka ng malingunan, pero salita ng Panginoon ay buhay at makakapitan na siyang maaasahan, diba? Sabi nga dun sa Psalms chapter 19, 119 and 105, Thy word is the lamp upon my feet. Diba? Ito yung ilawan natin sa buhay natin na to, kung saan napapalibutan man tayo ng dilim, ng problema, ng kalituhan, ng confusion, ng takot. Pero kung lalakad ka sa salita ng Diyos at ito yung pinangahawakan mo, yung mga promises niya, hindi ka hopeless, pagkos hopeful ka at mararanasan mo yung kapayapaan ng Panginoon, yung provision. Kailangan mag-hold on lang tayo doon sa pangako ng Panginoon sa atin. Salamat po, at yun lamang po sa linggong ito. Pagpalain po kayo, mag-ingat po kayo. God bless po.